Okay, so unang stop namin dito sa sa Ergo. Mag-grocery lang kami and then balik kami sa punta kami diyan sa palengke. So hinahayaan ko na lang ulit si mama na bumili ng mga grocery kasi siya yung nakakaalam eh. Ako, financial lang ulit. Ako na lang talaga yung magbabayad. Mag-i-stock na lang sila kung ano yung mga kailangan nila sa bahay. Saan panig naman ng mundo at kung anong oras mo man ito pinapanood. Mabuhay po tayong lahat mga tropa. Grabeng ganda. Goodbye, Canada! Mabuhay! Ang dami na nito. Grabe. Hindi ko alam kung kulang ang 5,000 dito. Dati naalala ko nung ako yung nag-grocery. Nag-i-stock din na kami ng mga ganito, mga sabon, shampoo, kung ano-ano. Pero yung magpagkain, konti lang, mga ganun. Pero ngayon napapansin ko yung presyo. Grabe, ang mahal-mahal na. Medyo mataas na. Hindi ko alam kung mataas na to pero nagugulat na ako sa presyo, sa totoo lang. So ibig sabihin talagang nag-inflate na yung presyo, yung mga price dito sa Pilipinas. Kaya siguro karamihan sa mga nag-communicate sa akin, kahit professional na yung iba, gusto pa rin nilang pumunta sa Canada. Kasi ang isang mga reason nila kung bakit, sabi ko kasi, ba't ka pa mag-abroad sir? Ang ganda na ng buhay nyo dyan, sabi niya, tumataas na din daw yung mga bilihin dito. Which is, napapansin ko talaga, na-observe ko na talagang tumataas na nga yung mga bilihin dito. Hindi na biro talaga yung inflation ng mga bilihin dito. Nung mga time siguro talagang, ewan ko, mga 3,000, marami na to. Pero ito, grocery namin, sabi ko nga, parang kulang ang 5,000 dito. Mahirap na talaga ang buhay din dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Kaya kung pag hindi umasenso, lalo na yung mga kurakot na yan, yung mga kumukurakot na yan, wala na. Malulubog talaga ang mga kababayan natin dito sa mga gastusin. Kasi patas ng presyo eh. Hindi naman tumataas yung mga sahod nila. Kawawa sila. Yan ang kabuuan ng aming grocery. So mahigit 5,000 yung yung grocery. So talagang malaki na. Actually kulang pa yan eh. May mga gusto pa akong bilhin pero sabi ni mama stop na muna. Ngayon Tinong. Ayan. Ano ko rin ito? Ipapadeliver na lang namin sa bahay kasi magmamalengke pa kami ni mama. Kung mapapasyal kayo dito sa sa bayan namin dito sa Bigan, ito ang aming palengke. Maganda po ang Bigan, sa totoo lang. Maganda siya at talagang malapit sa lahat. Katulad dito, grocery, palengke, may terminal kung saan malapit lang. Kung kaya nyo lakarin, malalakad yung lahat. Pero ang problema nga lang, syempre, mainit. Bibili kami ng ng isda. Dito naman ang pupuntahan natin sa mga isda section. Kasi sama na ako sa karne. Sa karne sa Canada. Kaya ang gusto ko yung mga preskong isda, preskong gulay, preskong seafood, mga ganun. Yun o. Next time, ang sarap niya no. Ayun o. Presko, lahat yan, puro presko yan. Kasi dito sa amin, malapit lang yung dagat dito, kaya malapit lang kung saan sila makakakuha. Isang kilo na yun, pag puro laman, 350. Pero dahil sinama yung ulo, 250. Not bad na, 250. Okay na rin, makatikim lang. Kumuha ako ng pusit. Kaya pa i-adobo. Kasi na-miss ko rin yung mga ganito eh. Merong pusit doon sa squid sa Canada. Kaso mga frozen. Ito masarap. Presko talaga. Ito yung mga mga reklamo ng karamihan sa nandun. Kasi walang mga ganitong pagkain, yung mga presko.
Kasi may nakita akong mga talbos. Ito yung kangkong. Tapos ito yung kamote. Ito na miss ko itong mga ganito. So kukuha ako. At pinakamasarap niyan, isawsaw sa bagoong na may kalamansi. Oy, suka o ano. Basta yung masarap na sawsawan. Nakakamiss din talaga. Tapos ito yung dahon na ampalaya. Nakakamiss talaga lalo na yun. Yun, bulaklak na yun. Sarap nun. I-steam mo lang o kaya iluluto mo lang sa buboiled mo lang. Sarap nito. Eto pa. Na ganyan. Grabe. Munggo. Man, mabalin kita. Ang liliit ng munggo. Kumpara dun sa yung mga munggo sa Canada, ang lalaki. Isa sa mga paboritong pagkain kasi yung munggo. Tapos yung dahon ng ampalaya. Tapos syempre, yung magiging sahog niya is yung bagnet. Bumalik ulit kami dito sa pinagbilan namin kahapon ng bagnet. Dahil ang lalagyan naman namin ng bagnet is yung munggo. Sabi ko nga, dagdagan na niya eh. Kasi pangalawang beses na namin bumili. Ay. Kumuha ako ng 1 kilo. Kasi kesa pabalik-balik kami, mabuti na baka mamaya may maluto na naman na kailangan ng bagnet. Eh, masarap kasi yan pang sahog sa mga lutoy na sabi nga. Kahapon yung pinakbet, ang sarap, grabe. Tapos yung munggo. Sarap. Munggo, yung balatong na sinasabi namin sa Ilocano. Balatong, pusi, yung mga ganun. Sarap kaya pang sahog yan. Ayun, salamat ya. Ini mais na eh. Ito na eh. So ito yung hindi namin nabili kahapon. Mais. Mano? Mano ate? 3.5? 3.50. O di 100. Hindi kasi kami nakabili kahapon kaya binalikan namin. May na-tsambahan. Ay, pagkatapos ng pamalengke namin ng aking mother, ay inuwi na namin yung mga pinamili namin. Tapos ako naman dumiretso rito sa sa car wash. Papalinis ko itong sasakyan ng bayaw ko. Tapos ginasinanahan ko rin. Dati kasi nagpapakarwash na ako dito noon nung nandito ako sa Pilipinas. Pero itong nakita ko, bago to. Ngayon ko lang to nakita eh. Isang Korean grilled house. Ayan, dito. Actually, naipakita na sa akin to nung partner ko. So, hindi ko pa na-try ito eh. Balang araw, susubukan ko. Dito. Ito siya oh. Sa mga makakapanood nito at saka kung alamin nyo kung nasaan to, nandito to sa sa papuntang Santa Catalina along Solid Highway Road, Solid West Road, papuntang St. James Hospital. Dito lang sa may car wash, malapit left turn pagpunta kayo ng Santa Catalina. Ito na yung yung pinamalengke ni Mama. Kinataang to mang? Tulingan na may sili. Oh, sarap niyan. Nakarating na rin ako dito sa sa dagat ng Santa Catalina, kung saan madalas ako dito noon. Dito kami tumatambay at nagre-relax kasi relaxing siya. Pero ngayon ang laki ng pagbabago. Dati doon lang yung yung merong ganito noon dati, pero ngayon ang haba na. Kumbaga na-establish na talaga nila. Ayan oh. Ang sarap dito, magmuni-muni, mag-relax. Ayan, kaso masyadong makapal yung clouds. So hindi kita yung sunset. Maganda. Sobrang laki ng improvement dito.
Nandito ako ngayon sa sa first sinanglawan dito sa Bigan. Kasi bibili ako ng agahan namin. Yung sinanglaw kasi tagal na rin akong hindi nakakatikim ng sinanglaw eh. So eto, naisip kong agahan namin. Grabe, ang daming tao, nakapila. Pila-pila ang tao rito ngayon. Talagang dinudumog pa rin to kasi masarap nga eh. Adan, ma'am. Thank you. Bili na tayo ng ng sinanglaw. Take out. Tapos may nakita akong manoji mais yung manang magkano mais. Ayun. Yun yung hinahanap ko. Yan. Dudol. Manang magkano? 25 isa din, sir. 25 isa. Napakamahal naman. Tapos manang mais. Manang mais manang. 20, sir. 20. Limang to manang. Hindi ko in-expect na nagmamahal na talaga yung mga bilihin dito. Grabe. Tingnan mo naman yung dudol. Yung isang dudol, ang presyo nun is 25. At saka yung mais, 20. Grabe, no? Ganun na pala kamahal dito. Tapos yung sinanglaw, 90 ang isa. Isang order solo. Tapos ang arroz caldo nasa 10. Okay na rin. Makatikim lang. Ay, nakauwi na mga tropa. Grabe. Ang tagal, yung agahan namin, umabot na ng halos pananghalian. Kumbaga, haba kasi ng pila. Apaka haba. Kumbaga, tapos naubusan pa nung karne. So, kinailangan kong antayin. Kaya nagtagal ako dun. Ito palang nabili kong dudol. Ayan, ito. Ito yung dudol. Hinahanap ko to eh. Pero nung nahanap ko, yung presyo niya, ang mahal, grabe. 25 pesos sa isang ganito. Ganito lang. Masarap kasi siya. Bata pa kami, kinakain. Nahanap na namin, masarap talaga. Kakainin. Tapos yung sinanglaw, karne lang yung hinanap ko eh. Tapos ang napansin ko, medyo maliit lang yung karne niya. Kaya parang tinipid na. Tapos kulang na lang yung mga sahog, kalyente, yung tubo. Mas marami na yung sabaw. Ayun. Kaya medyo mahal na rin. Mahal na rin. 90 ang isang order nito solo. Mahal-mahal na rin. So ayun, kain na muna tayo mga tropa. Baby, you give me ice and fire. Buti pa nga ito, nagmamahal.